Okay, so niining kabuntagon mga igsuon, ang atong pagaisgutan karon nga minsay nga gihatag sa Ginoo ngani kanato mga igsuon is about proud heart. Proud heart. Sa Bisaya unsa gani na siya? Mapahitason nga kasing-kasing. Pastor, nganong guys, good man kana karon nga COVID naman. For how many Sundays naga-preach ko dire sa pulong sa Ginoo about strengthening our faith diya sa Ginoo, right? Okay? About prayer, about encouraging message of God, about how to be fearless. But this morning, ang mensahe sa Ginoo nato karon is proud heart. Mura magtan-aw na ako, suko na gani kay magtan-aw na ako. Ha? Okay. Proverbs 21 verse 4. Open your Bible. Proverbs 21 verse 4. I will read in ESV version. English, okay? Standard version. Ingon siya, haughty eyes or high look and a proud heart, the lamp of the wicked are sin. Okay? Proverbs 21 verse 4. Haughty eyes or high look. Kining mata nga mapinatason. Og magarbuhon nga kasing-kasing, masigarbuhon nga kasing-kasing. The lamp of the wicked are sin. Okay? So ingon siya diri, a proud heart sa tubangan sa Ginoo sala. So, ang garbo or pride is excessive self-esteem. Self-esteem. Panglantaw sa imong kaugalingon. Dawi ka maglantaw sa imong kaugalingon. Saman, grabe kaayo kaysa naibaw-an sa uban. Known as arrogance. Arrogante nga kasing-kasing. Arrogante nga tao. Nya ka ba mo sa ning arrogante? An example ani kana mga kontra bitaw ni Manny Pacquiao, arrogante kay manulti. Mani I will knock Manny 2 rounds. Arrogance. Ang ba kung manulti, walay prino. Dahil siya, pride is a sin of attitude of the heart and spirit. Matud pa sa Baker Encyclopedia of the Bible. Unsa siya? Attitude of the heart and spirit. So, muna ang garbo. Now, ang usa ka tawo nga garbuso, saan siya? A person who has ultimately shifted, look at this, shifted confidence in self, okay? Self-confidence in job, siyang trabaho, confidence sa iyahang pagkagwapa o gwapo, o di ba? Pagwapo ta gwapo, proud kayo, oy, gwapo good, gwapa good. Dayon, position, but-sabot ka ng mga butang na angkon niya. Kwarta, dagang kwarta, like Mayweather. Wealth, iyahang bahandi. Or sa mga tao, dito iyang kumpiyansa, ang iyang pagsalig nasa tao, iyang pagsalig nasa kwarta, iyang pagsalig nasa bahandi, nasa mga butang iyang naangkon, nasa iyang pagkamaanyag, ug siyang trabaho, ug siyang kaugalingon, kaysa Ginoo. Muna ang pride. You put your confidence sa mga butang, ni-shift ka sa Ginoo, unya ni-shift ka ngadto sa mga butang or bisan pa man sa imong kaugalingon. Now sometimes kining pride may suon, di man nato ni matuig nga napoy nindot ani niya, di ba? Tinuod. Like for example, makadaog taog sa sport, di ba? Or achievement sa atong pag-study, pagtuon nato, nahimutang cum laude, nahimutang summa cum laude, nahimutang honors, di ba? So, yung na migsuon. Pero kung imong tan-awon sa Bible, majority migsuon sa reference sa Bible migsuon, the scripture, diya sa pulong sa Ginoo. When it comes sa pride, negatibo. So, dili jud maayo. So, Proverbs 21:4, ingon siya, haughty eyes, nagawan ko ni kung sa correct translation, ni Kuya EJ, nagkuhan mi, haughty, anak din na siya, or high look. Guys, proud heart, are wicked, and of the wicked are sin. So, unsa maning kining high look, mapinatason kayo ug mata, kanang pinatason kay panlantaw ba? Ang translation ani migsuon is high look. Ang idea ani is self-exaltation.
self-exaltation. Mo ni siya ang sabot ang migsuon. Dayon, over another person. Subot-sabot, when you compare, aminaw mo, when you compare yourself others that you are more high, okay, mas maayo ka, mas gwapo ka, mas dato ka, din siya wala, there, the pride comes. Okay? So that's why, dili gyud maayo mag-compare tas kung kagalingon. Di gyud maayo nga atong i-compare, labi na pag mutan-aw ta sa ubang tao. Sama na to sa una, kita unsa may tan-aw sa mga ubanaso na to sa una mga Pinoy. Tawgon ta og mga Indio. Amen? Pinakaubos daw ta nga klase nga tao kaniadtong panahon. But that is why, because tan-aw sa mga Amerikano sa una, tan-aw sa mga Kastila sa una, mas hybrid sila kay kanato. There comes pride. Hey, sumuuna migsuon, naunsa maning haughty spirit or high-look spirit. Unsa man ni siya? Arrogante. Okay? Unsa ni siya? Haughty is arrogante and full of pride. Now, sa diya nga ikaw, taas kay palantaw sa imong kaugalingon, you have a big attitude and you act like you're better than other people. Diba? Mula bantayan nato migsuon. Usay dili tawir ani migsuon. Nga naa na din ni nato, bitimaw na di ay. Why? Because each matag usa nato no tatay garbo. Amen? Doon natay pride. Di ko mo to, way tao pride. Natay pride. That's why gani, pag naapoy tao gani nga mo gamay, ang pananaw la gamay, ang murag giyatakan itong katungot, nga nung musaka punta, because we have this pride. Pero mo na yung nga, kung ikaw gipakitaan sa usa ka tawo nga siya taas kay kanimo, unya mo paabot mo gusto po ka mo level niya, umulapas niya, diha ang dili maayo. Kaya ang Ginoo wala nagsulti nato ana. Ha? Wala nagsulti nato Ginoo, mao na atong buhaton. Proverbs chapter 6, open your Bible. Proverbs chapter 6, nainindot kay dire. Okay, do you know that dunay listahan ang Ginoo sa iyang gikaligutgutan? Proverbs chapter 6, verse 16, ingon siya dire. These 6 things, okay, unom ka mga butang, that the Lord hate, okay, gikaligutgutan sa Ginoo, suko ang Ginoo. Yes, 7 are an abomination unto Him. 7, gikaligutgutan kaniya. Unsa man ni? Ang number 1 sa listahan, look at that, verse 17, a proud look. Okay? A proud look. Asa na ito makita migsuon? Kasagaran na sa mga artista, kasagaran na sa mga singers, di ba? Kuyaw ka na sa mga anak na sila, oh. Di ba? Oh, tanawa na mga kontra mi Manny Pacquiao, kuyaw ka mga anak. Kita ni mo na sa mga rock music, kanang mga banda bang rock, kuyaw ka mga anak sa purma, kuyaw ka mga get up, kuyaw jud. Proud look. Number 1 sa listahan nga gikasukan sa Ginoo is kining mapaynatas-on nga imahe. So ako gani murag anak ko nga di lang ko sige niktay kay basin mabiktima ko ba. Mabiktima niya ako. Mano ako kaniktay karon. Kung pwede pala mag-t-shirt lang ta ko pero lisod ko Joshua niya pang kawali na noon. Oh, kay mas pugi pa man siya. Now, ang point may suon sa listahan sa Ginoo, una gyud ang a proud look, number 2, a lying tongue. Okay, bakakon nga dila. Dayon hands that shed innocent blood, and heart, kasing-kasing, that divides wicked imaginations. Feet that be swift in running to mischief. That is the things. Dayon sa 19, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among the brethren. These are the 7 things, but the number 1 is pride. Garbo. Oh, ha? Kung imong tan-aw migsuon, pride exalts itself against the Lord. Amina mo, ang garbo nagapataas sa iyang kaugalingon batok sa Ginoo. Nga naman ni, ang garbo gisitol na ni siya migsuon, this is settled determination to steal the honor due to the Lord for ourselves. Dapat sa Ginoo raw ta nga pasidungog, pero imong giangkon. Oh. Mao niyang panlantaw sa Ginoo. That's why He hates prideful heart. Ha?
Ang buot pasabot ani migsuon, kana nga bersikulo atong gibasa, doon na nay parallelism. Tama na? Ang gisgutan dia una, unsa ganito? Guys, good siya og high look. And then ingon po siya dira, proud heart. Itong gibasa to ganiya, are sin. Okay, unsay sabot migsuon? Kining proud or high look, that is outward. Outward manifestation kung unsay naa sa imong sulod. Ang proud heart, saman, it is inside. Naitabo nimo. So ang kining pagkamitason, makita nato sa mga tao, makita nato sa atong mga silingan, makita nato sa atong mga amigo diya sa mismo tong panimalay nga mga igsuon gyud nato, makita nato kini siya because what is inside naturally it will comes outside. Okay? So unsa? Outside mao nang pagkamitason. Ay kaduha is kanang gitawag nato nga tao kanang sa iyang sulod siya kasing-kasing. Unsa man? Hilabihan ka hambugiro or garbuso. Mapay natason maigsuon. But sabot, pride is all consuming. You know what? Dagang mga tao tungod sa garbo, saman, nangatuali. Amen? Tungod sa garbo, na ay mga relasyon nga dili, saman, mabalik na because of that pride. Na ay mga pamimalay nga din mabungkag because of pride. Na ay mga higala nga mabungkag, maputol ang friendship because of pride. Na ay mga iglesia nga din mabungkag because of pride. Ingon ana ka lala. That's why ang Ginoo, He hate pride. Okay? Suko yung Ginoo. Now, ngano man? Because pride, saman, nagasugod, nagagamot diya sa atuang kasing-kasing. And then it flows into every aspect sa imong kinabuhi. Nagsugod sa imong heart na siya. That's why pag nakay mga achievement, nakay mga gitaw nato success sa imong kinabuhi, nakay mga nakabot sa kinabuhi, anak kay kao, kanang gitaw nato ako ay Pilipino, taas no kahit kanino, that is pride. That is dangerous. Ha? Pride is so dangerous maigsuon. Mo na bantayan nato maigsuon because it will consume you. Ha? It will consume you. Now, ang garbo mao po nay mo determine kung giunsa nato pagtan-aw ang ato mga kagalingon. Tanawa ko yung kagalingon, panamin ko mo. Ha? Kamo nakapanamin naman gyud ta, pero pag manamin ta mo anak naman ta sige. Gwapuha gyud sa kong buhok, gwapo kay kong alot. Gwapuha gyud na akong dagway, wa gyud koy bugas-bugas. Ana ba mo gyud nato makita dayon. But I'm speaking about the real you, kanang ikaw gyud nakita na ba nimo? Ang sulod gyud nimo? Ano may suon? Kay mao kana siyay unsa man? Hinungdan sa tanan. Ingon Proverbs 4:23, open your Bible. Giwarningan ta sa pulong sa Ginoo. Proverbs 4 verse 23, ingon siya, guard thine heart. Okay, look at that. Bantayi ang imuhang kasing-kasing, inubanan sa tanang pagkamasinabuton. Kinadog diligence. Ha? Ang sabi-sabot, pagkakugihon. Pagbantay, saman, ato daw, magbantay ta sa kasing-kasing, uban sa kakugi. Ngano man, ingon siya, kay diha, saman, for out of it are the springs of life or the issues of life. Dira ang tanan migawas sa tanang mga may tabo sa tuang kinabuhi. Dira sa kasing-kasing nagasumikad. Mo nabantayan jud nato. Ha? Bantay mo kasing-kasing. Oh, kay wa ka kabalo kanim kasing-kasing day. Wala kabalo nga nahimo na day kang kanang tawag na mapay na tason. Ha? Comparing other people. Then dawi ka manulti, wala ka kabalo sa imong gisulti kung unsay migawas sa imong baba. Wala ka kabalo sometimes nana man ta, di ba? Pero unsay imong Bible may son, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung unsay migawas sa imong baba, that's because maunay naa sulod sa imong kasing-kasing. Oh, that's why kanang mga garbusong ito, grabe kay makasulti, grabe maka-trash talks, grabe kay makaliit, makapaliit ba sa iyang isikataw. Mutan-aw siyang kagalingon daw, murag di na gyud siya maunsa. That is dangerous. Ha? Now, unsa pa ni? Sa Proverbs 21 verse 4 may suon, kini bitang pagpaningkamot, kanang lamp dira, the word lamp or pagpaningkamot may suon. Kining pagpaningkamot sa mga tao mapinatason, okay? Kanang ang iyang una iyalang kaugalingon gyud nga someday madato ko, someday mayunani ko, someday mauni mauna. Ingon siya bisan pa ang iyang pagpaningkamot atubangan sa Ginoo kini siya sala. That's why dagang gusto mga artista kay because what? Bemutana ko ninyo. Nganong dagang gusto mga artista?
Nganong dagang gusto musikat, may mong singer, musikat siya. Tubaga kuno ko ninyo. Unsa may naagi silang heart? They want to show that they are what? Oh. Labi na champion. And then what? Unsa pa ilang kwan? Ang ilang design nga sila mo asingso sa kinabuhi. For what? Ngayon sa kaya gyud na. Look at that. Kaya nako. Kaya nako. Ako na good ni. Paningkamot ni nako. Bantay mo ng word. Nako, ako. Unsa may magsabot ng mga klase nga tao? Mapinatason. Kasi ang paningkamot nako, di ba? Wala na. Wala. That's why yung siya shifted his confidence. Gibutan niya ngadto sa iyang kakayahan inay unta sa Ginoo. That is shifting confidence to self from God. Unang bantay tani bisag Kristohanon ta. Ha? Ningon ang Bible sa Proverbs 13:7, adunay nagahimo sa iyang kagalingon nga dato apan wala kabus, na ba? Di ba na sometimes kunana kita Kristohano ka sometimes magpakanaata bisan wala. Amen. Oh, patingon siya apan adunay usa nga nagahimo siyang kagalingon nga poor, yet hath great riches. Kita nimo na kining walang-wala noon nga klase nga tao, kini punoy magpakanaa, right? Kadto noong naa magpakawala pud siya. Di man wala gyud siya kun dili siya showy, right? Dili siya showy. That's why tanawan ni mga tawo ang garbuso. Pagdaga kwarta, palit diri, palit dito, sama mi diro, palit sakyanan, kita ko gikuan sa YouTube, pero dagan ang sakyanan, mga mahalong kay nga sakyanan, sama ni Mike Tyson, di ba? Palit siya tigri, mga maninap nga isuti kayo, mga mahal kayo, palit siya balay, mga mansion, gawa kuy, palit siya sakyanan, gawa niya masakyan kuyo-kuyo niya palibot mga tao nga dinas mga bisyo. One day gamata na lang si Mike Tyson. Pobre na. Because of pride. Nabantay na to, ha? Garbo. Now, kining pride may suon or arrogance or arrogante, unsa man, gibutang ang iyang paglaom, ang iyang personal may suon nga mo iyang i-exalt may suon. Nga someday pag ako madato, pakita na ko sa kalibutan nga kaya gyud nako, brilliant kay ko, smart kay ko, mayo kay ko mo diskarte. Mo na klase nga tao nga di masuko ang Ginoo, especially kung mga anak ta sa Ginoo. Ha? Ngano man kay nagsalig na ta sa atong kaugalingon. Ha? Ingon ang Bible, it is not good to eat much honey, nor it is glorious to seek one's own glory. Just like Lucifer, just like King Nebuchadnezzar, just like the kings of Israel and Judah. If you will read 1 Kings, 2 Kings, if you will read Chronicles, if you will read the Bible, if you will read the story, you will read the story of Nebuchadnezzar, if you will read the story of Satan in Isaiah chapter 14, verse 12 to 14. You know what? Open your Bible. Tanawas sa taas. Example na ako ninyo. Isaiah. Open your Bible in Isaiah. Di na ito makita, Migson, kung unsa kangilngig kining pagka may pinatason. Isaiah 14. Open your Bible. Naay nindot kayo kay para makaila mo kinsa Satanas. Isaiah 14, nagsugot sa 12, ingon siya, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nation? Tanawa? 13. For thou hast said in thine heart. Look at it. Listen. For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. Labaw sa talang mga anghel, yang ipataas sa iyang kagalingon. Ngunsa, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. 14. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. The 5 eyes of Satan. The 5 eyes of Lucifer. Ug mao na hinungdan nganong natagak si Lucifer. That's why yung Bible, pride comes before destruction or before the fall. Mugawas ang garbo. Ingon si Lucifer, I will be like the Most High. I will become God. I will become like Him. You see? Kung sa'y palantaw siyang kagalingon, gi-equal niya ang iyang kagalingon ngadto sa Dios. And that's the story of Lucifer turned to Satan. You see, that's why yun siya, I will, yun siya di, if thou hast said in thy heart, so na siyang kasing-kasing, na siya masama sa mataas na Diyos. So pag naa ang pride nimo, that's why niyong gani ko pride, it seems that you are God sa imong kagalingon. You are God sa imong kagalingon.
you need not God. I don't need God. That's why I need myself. That's why I will have to defend myself. I have to be, unsa man, confident sa akong kagalingon. That's why pag naay mga kuntis-kuntis sa ingon niya, salig sa imong self, nga kaya di mo na. You know what? Kala nga saying, my son, I will tell you. Siguro kadungog na mo mga wali ana, mayon ko ninyo, di ta mo salig sa kagalingon man. Ingon ang Bible, ngano mo salig man ta sa kagalingon? Nga kabalo man ta, nga kita unsa man. Even ang atong lips unsa man, makasasala. You see that? Pero pag kaya ni mo na. Kaya ni mo na. You know what kita Christian dapat? With God's help, kaya mo yan. Amen? With God's strength, kaya mo yan. Amen? With God's help. Dili kay pagmukuan ta. Ang uban po, kaya ko to. Kaya ko to. That's why pag makadaog sila, nahimo na ko, naabot na ko akong mga pangandoy sa akong kaugalingon pagpaningkamot. And that is, saman, dili maayo tubangan sa Ginoo. Ang Kristohanon, pag naay mga achievement, unsa man ta? To God be the glory. Amen? To God be the glory. Saya lang yun ang himaya. Ako, kana jud ko. Wala ko'y mahimuani kung wala ko giyahe sa Ginoo. Amen? Maunay tao nga dili garbuso, dili mapinatason. Ha? Unsa ingon niya? Si Nebukadnezar, kabalo mo story ni Nebukadnezar? Kinsa na kabalo sa story ni Nebukadnezar? Ha? Ang story ni Nebukadnezar, hari siya nga diin gihatagan siya sa Ginoo sa kagahom nga iyang makangkir. Ha? Sa panahon ang mga tibuok kalibutan. Butsabot na ako mingson katong mga nason nga diin gitawag nato mga civilized nation. Nakangkir na ni Nebukadnezar. But gi-recognize niya nga niyon siya, the God of heaven. Mo'y naghatag nga ni kanako to rule. But one day, paminaw mo, one day, niadto siya siyang garden. Kaya nung itong hanging garden of Nebukadnezar? Naman na sa atong history? Niadto siya siyang garden. O pagtanaw siyang garden, ingon siya, wow, kanindot sa ako ang nahimo. Akong nahimo, ingon sa Nebukadnezar. Pag sige niya sulti, may tangod siyang kagalingon, ay, nawala sa maayong pamuot si Nebukadnezar, o nahimo siyang sama sa mananap. Si King Nebukadnezar, mikao na lang siya og sagbot daw mananap. Yang kuko mitag-as na mitubo nga diin murag balahibo ug dunay moisture siya lawas ug siya ni palayo gidipart dipart sa Ginoo didto sa jungle, layo sa iyang ngingarian for 7 years. After 7 years, miabot siya una-una. Uy, ngano man to ningon ani deko kay di ay nahimo kong magarbuhon sa akong kasing-kasing. Ug nangay sa pasaylo sa Ginoo o gi-restore siya sa Ginoo. Ha? Imagine nato na. King Nebukadnezar, dato kayo. Pero gipakita siya kung unsa kangilngig ang mahimo sa tao mapinatason, sulod siya kasing-kasing. So be diligent to guard your heart. Ha? Bantayi gayon mingson nga naman ingon ang Bible, in the pride of his face. Ingon siya, the wicked does not seek God. You see? Wala taong dautan. Na kung ikaw Kristohanon, nya wala ka nang hinanglag Ginoo, wala ka nang ayo sa dagway sa Ginoo, wala nang pangayowa, gipangita ang dagway sa Ginoo, ang guidance sa Ginoo, ang leading sa Ginoo, you are just like that wicked. Daningon siya, all his thoughts sa wicked, there is no God. There is no, that's why sa mga theist, there is no God. Uning kamot na sila. Okay? There is no God. Now, ako musultian sa Amerika, unsa ni tabo sa Amerika? Ang Amerika mao ni. Amerika, nagsugod yun na siya, nga diin, na-build siya, ang foundation na is the very word of God. God himself, that's why sa ilang dollar, makita nato sa ilahang papel, in God we trust. Right? Naagi na silang dollar. In God we trust. But you know, sa nitabo sa Amerika Megsoon, karon sa nitabo nila, they are now became prideful. Ano man, mingon sila, kami mo ay pinaka-strong nga nasod. Amen? Kung gubat lang, dagang kami og mga himan. Kung gubat lang, grabe among technology. Kung gubat lang, kuyaw kaya among mga military. Ano man, ang usa ka military namo nga marin, mupatay ko sa 1,000 nga kontra. Imagine nimo na. Kung weapon lang, kuyaw mig weapon. But before ni anang tanan, sa wala pa na naabot sa Amerika, the heights of the American people, sa nation, sa wala pa na naabot Megsoon, they trust God. But now, they trust on their weaponry. They trust on their treasury. Kung sabot-sabot na po, nagsalig sila sa ilang kwarta, di sa yung ganiya, ang taong garbuso, nagsalig instead sa Ginoo, ngadto sa ilang bahandi, instead magsalig sila sa Ginoo, nagsalig sa ilang kakusog, kagamanan. But look at America. Now, bak-bak na lay gasulti anak.
Pero sa tinuod lang Amerika karon wala na, panaog na. Yung anak katindi mo na yung ayaw kumpiyansa nga naman. Kay siguro nag-start ka nga godly. Siguro nag-start ka nga napuno ka sa pagsalig sa Ginoo. Ba't mo nabantayin nga diay sa diyang ikaw nagasaka gibless sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing nagbagrabuhon. Ug nakalimot na ka nga ang tanan diay gikan sa Dios. Ayaw gyud. Ayaw gyud. Ingon sa Amerika is power nation. But kung tinuod ka nga superpower nga nation, wala kay laing isulti. God is my help. God is the source of my strength and power. Why? Because God is able nga iya kang isaka. Amen? Iya kang ipataas. And God is able nga iya kang ipadagak. Just like Nebukadnezar. Ang kingdom ni Nebukadnezar may suon. Ipadamgo si King Nebukadnezar. Ngayon ani ang plano sa Ginoo. Kay kung doon na kay plano, nitaas na kay ka, ang Ginoo doon ay plano. That's why ang King Babylon, si Nebukadnezar, the Babylonian Empire magsuon, Napoleon of Persia, Medo-Persia. And just like that. Why? Because gipakita siya sa Ginoo nga God is in complete control. Amen? Dili ikaw. So gihatag sa lain ang iyang gingharian. Una na magsuon. Why? Because kung tanawon tanan, gihulamar rin nato. Walay atua, that's why pag naagani kay nani mo, ayaw gyud isipan nga imuha gyud na. Ayaw gyud ina ako ani ingna sa Ginoo ni gasa sa Ginoo nga ni kanako, and I have to be faithful and I will give glory to God. Niining akong nangaangkon. Amen? Now, unsa may attitude sa Ginoo? God's attitude towards the proud. Ha? Unsa man? Unsa man yang kanani? Unsa? Proverbs 8:13, pride and arrogance and the way of evil are unperverted speech. I hate. Now look at this. God's attitude towards the proud, man, He hates. Suko ang Ginoo sa mga mapinatason. Ha? Ano man migson kay kining magarbon nga garbuso kay tao, man, iyang naputos ang iyang kaugalingon migson sa pagpromote sa iyang kaugalingon, self-promotion and self-sufficiency. Nga wala na gani siya regards toward God. That's why dili surprising nga din makabaluta, makaplaga nato ng Ginoo diay walay kalipay sa mga mapayinatason nga mga tao, ilabi na sa mga kanakan sa Ginoo. Wa siya kalipay dira. Ha? Ingon ang Bible, everyone who is arrogant o arrogante sa iyang kasing-kasing is abomination to the Lord. Dahil siya, be assured, amina mo, He will not go unpunished. Garbuso ka? Amina mo, di pwede nga di ka panisan sa Ginoo. It might be karon wala pa, but one day, pakit-on ka sa Ginoo para ikaw makabalo kung kinsa siya. Amen? Na unsa may consequence ani? Kining proud heart. Okay, ang consequences ani megsuon sa garbo mo ni siya. Makita nato sa libro sa Proverbs megsuon, ingon siya, pride goes before distraction. Pride goes before the fall. Mo sabot, sa dili pa ka matagak, nagkatkat jud kag taas. Amen. Di man pwede matagak kag nasa ubos, right? Unya depende na ang imong injury nagadepende kung unsa kataas ka. Nikatkat. Amen. Siyempre kung nikatkat lang kag 5 feet, natagak ka, ati na kay nagrabe siguro 5 feet man lang. So kung gipataas ka sa Ginoo mga around mga 30 feet, but sabot tulo ka floor na imong balay. 3 feet at 50 feet. 3 floor man na, di ba? 10, 10, 10. Oh. Taas-taas na raman na. Kanalaganing 10 gani, taas na gani ka na, mamuhanda gani kuan, magkana makatkat ko diri oh. Pila ni ka kuan? Wani ka butog 20 feet, di ba? Wala ka but brother Jiboy no? Ang atop. Mabuta to 20 feet na, pag musaka gani ko ra, mahadlok na ko inigtan-aw sa ubos. Now karon, 30 feet gibless ka sa Ginoo. Pero nalimot ka sa Ginoo. Nawala sa una-una nimo ang Ginoo. Nawala sa imong plano ang Ginoo. Kabaw ka unsaon ka sa Ginoo? Na. Matud pa nila ang matagag sa taas, yung nani daw kuno. Way tingog na. Di na katingog. Pero pag mubo, bug! Agay! Oh, di ba? Lahi. Pili ka to, asa ka. Mas may nang ubos-ubos sa siguro, pastor, kay murag pagbug, agay. Pero kinintaas nga, taas ka ba? Bug! Silent night. Yung nana ang garbo, ha? Consequences, ningon siya magsuon, the Lord, pamina mo,
tears down the house of the proud. Sabot-sabot, ang Ginoo pwede niyang gubon, pwede niyang i-press ang panimalay sa mga garbonon apan maintains the widow's boundaries. Sabot-sabot, katong mga widows wala naman sa pinabuyan, pero ingon ang Ginoo sa giuna i-maintain niya ang tanang mga panginahanglan sa mga gitaw nato wala na bana. Chaman, i-supply sa Ginoo. I-supply sa Ginoo. That's why ingon siya, pride goes before destruction. That's why sa dili pa ka magunob, sa di pa ka matagak, moabot una nimo ang pagkamapinatason. Dahil sa Proverbs 8:13, pride and arrogance and the evil way and the perverted mouth I hate. So ko ang Ginoo migsuon. Kabang migsuon, dunay mga butang ang Ginoo malipay. Dunay mga butang nga ma-enjoy ang Ginoo. Okay? Things that he doesn't enjoy. Napun siya mga butang nga di siya ma-enjoy, di siya malipay migsuon. Sa kategory nini migsuon, ang Ginoo wala malipay sa mga mapinatason, sa mga taong arugante, nga naman, wala siya nalipay. That's why ingon siya sa number 1 niya sa listing sa Proverbs 6:16, verse 17, ingon siya, a proud look. Number 1 siyang listahan yung migsuon, dili gyud siya ganahan. Dili siya malipay migsuon. Maunay consequences migsuon, sa mapinatason. O unsa may tabo, why does pride lead to a fall? Ngano man nga ang garbo mupadulong ka ngadto sa pagkatagak, pagkadaot. Ngano man? Because God hates pride. Oh, nara. Ang tubag, He hates pride. Now kita usay kita sample anniversary na mga churches, mga Kristohanon. Pag abot lang 10 years, dako na kailang building. Dagan na kay sila. Kung sa'yo mo timaw na to. Brother, kung sa'yo mo timaw na to, size yung kasing-kasing. Right. Oh, yawa, no? Pila na mo katuig diri? 10 years pa man mi. Pila na attendance ninyo? 5,000 na. Wow. Yawa din ninyo. Uy, kuyaw, juday kayo mo magsuon ba? Grabe mo giblis sa Ginoo. Timaw din mo gawas din ng pride. Aw inani gyud mi kay amo guning gikwagod, nani gyud ni gyud, mao gyud ni gyud, awan na. Amen, di ba? Oh, musugod mo sa dili. That's why bisan ako maigsoon nagbantay yung naman. Kay di na to matuyo, labi na kung natay madala sa Ginoo bitaw. Madala to tilas Ginoo kana masulbiningan nato. Dai madalas tilas sa Ginoo, mga lagang murag take pride kay ka. But atubangan des Ginoo, wala tay dapat ikapasigarbo tungod kay una ang nagluwas dili ikaw. Amen. Ang nagpuno sa panimalay sa Ginoo, nagdugag tao, sumala sa Biblia, dili ang pastor, kundi ang Ginoo. Amen? See? Kita ni mo na. Pero biktima ta ni Ana. Anniversary niyo, pila ka buklitson? Nami tulo ka litson. Lahi ang sa buntag, lahi ang sa gabi, lahi pag ipagkaugma. Pila ka kilo kada isa? Kada isa tag 110 kilos. Ato kuha kay, murang baka. Oh, ang among gilitson baka manggod kay grabe ba blessing ang Ginoo. Pride na pud. Ini yung pride, kusog ba kayo magbula. Ya, dugay, kay pag mawaswas ka, dugay, kay mawalang bula. Amen? Muna ang garbo. Bula-bula ba? Amen? Pasulti, pag ala kong minaw, grabe gila ni siya. Nakatulog Amerika, katulog Japan, namahaw ko dito sa hot. Ako yaway, namahaw, murag smiwidir ba? Niadto lang og Japan, kay nasa murag iadto nga kanang, tawagan na, restaurant, kaon lang siya. Pag umanya kaon, larga. Kaya na may kagalingon siyang jet, private jet. Ito, wag ganita bisag silig. Tawa man mo, brother Amay, Look at that. Bantay nato na migsuon. Naay mga butang ang Ginoo malipay, naay mga butang ang Ginoo dili gyud siya ma-enjoy. Ug mao ni mga butang nga migsuon. Mao na itabo ni King Nebuchadnezzar migsuon. Sa iyang pagkagrabe nga taas na jud kay siya sa iyang garbo migsuon. God took him down and turned him into a wild beast for 7 years migsuon. That's why in Proverbs 26:7, take note. Proverbs 26:7, whoever digs a pit, okay? Kinsa bitaw to maghimo kanang kuan kanang buho? Buho, ingon siya, will fall into it. Ambot-sabot mabiktima ra ka ba? Ikaw ra po'y matagak sa imong gihimo nga buho. Ana ang garbo mo na makatagak ka na. Dahil siya, and a stone will come back on him who starts it rolling. Ito sikap pakuan-kuan ng bato. Sige, ligid-ligid, ana. Pagligid mo ni ana rin, balik, piit, imong tiil. Balik na sa imo. Sabi tawag na, murag karma. Amen? Karma ang term ana sa uban. Ingon siya migsuon. Tagaan mo na ako migsuon sa Book of Esther.
Nay usa ka tawo nga grabe kay kagarbuso si Haman. Si Haman maigsoon kontra kanya mga Jew. Gusto niya patyon ang mga Jews. Mga Hudiyo patyon niya maigsoon. Ha? Pero sa iyang kakuan sa man, nagprepare pa siya og kuan kahoy. Imabaw siya panimalay, nagprepare siya kahoy nga taas kayo kay dito niya ihang si Mordecai. Oh, akong ikuan dito, ibitay, murag ilansang ba? Si Mordecai. In turn, that's why yun siya. He who digit a pit will fall into it. But siya naghimo og kahoy nga taas, kay dito niya ibitay si Mordecai. At then, tungod siyang garbo, siya mo igibitay sa hari dito. Amen. Kanito magplano ka nga imong siraan ang usa ka tawo, manulti kag di maayo sa usa ka tawo, pagbantay gid mo kay mobalik na nimo. Balik na nimo. Ha? Mo na may tabo migsuon. That's why kita mga Kristiyanon, we need to be diligent nga atong bantayan ang atuang kaugalingon, atong kasing-kasing, batok sa gitawag nato garbo sa atong kinabuhi, ingon nga mga anak sa Ginoo. Magbantay gyud ta niini nga naman gamay kay ni nga butang apan gikaligut-gutan sa Ginoo. Dili ni siya basta-basta nga gamay nga naman. Siyang kagamay migsuon, pwede ka madaot niini. Ug ang tanan imong gihaguan migsuon, pwede mawala tungod niini. That's why yung ganiya, pila man ka relasyon na putol, nga usay di na mabalik. Why? Pride. Ha? Success. Usay, malilong ta, murag makuanta sa success. Murag atong mata, maanano ito, murag high kayo ta ba? Murag cloud9 kayo. Kay grabe kayong success na atong naabutan may suon. Ha? Bantayan na to, bisan sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Kaya usay, matimta, may suon, matimta. Just like si Hosea, King Hosea. Unsa na siya? Bata siya gasugod, paminaw mo ha, pagharin niya bata pa kay siya. Then nagsunod siya sa Ginoo. Gwapo kayong sugod. Sunod siya sa Ginoo, tanan gisugod niya. Tanan sugod sa Ginoo. Pero kung basahin niyo, i-take note lang. 2 Chronicles chapter 26. Pag abot sa panahon nga ni strong na kay iyang kingdom, dagan na kay sa sundalo, gwapo na kayang weaponry, basta nindot na yun, fortified na kayo ang syudad, ang ingarian, kabamon sa nitabo. Saman, tungod sa garbo, saman, wala na siya mi-refer sa Ginoo. Tungod siyang garbo, kay muhimo siya halad dito sa temple, nga dili siya pwede maghalad. Siya kay muhimo halad. Gibadlong siya sa mga pare, nasuko siya sa mga pare. O pag suko niya sa mga pare, siya giyaw-yawan niya ang pare. Pabantay din mo ni. Giyaw-yawan lang mga pare. Kay gibadlong siya, kay dili dapat ikaw may mag-perform niini. Kami. Kay kami gisugo sa Ginoo matod sa balaod ni Moses. Pagsulti pa lang niya, tungod siya ang pagkagarbuso, gitagaan siya leprosy sa Ginoo, diha yudayon. Pasalamat mo, pasalamat ta, nga sa diyang atong garbuso kay ta, dili diha dayon ang Ginoo mohatag. Amen? Leprosy siya. Kaba mo, namatay na lang siya. Gikan sa pagkadaot niya, he never sought God. He never asked God forgiveness. Namatay na lang siya, nga leprosy. Ha? Pamina mo ha? Naabot na yung kamatayan niya nga wala siya sa gingharian, naa siya sa gitawag na itong quarantine. Di ba? Di lali mag-quarantine? O kita, natas balay. Kapoy, namatay siya. Nga na gyud kabalik diya sa templo sa Ginoo. Doon ay mag-istuanon, sama na. Tungod sa garbo, mamatay na lang. Na di ka balik sa pagpangalaga diya sa Ginoo. Mamatay lang ka. Di ka kabalik tungod sa garbo. Mo ni tabo ni Hosea. Oh. Kaya ang pagkakuan, kasugod siya nindot. Pero, unsay tabo niya, bati ang iyang katapusan because of pride. Garbo. Okay. Unsa may tambal nining garbo. Okay. Ang tambal sa garbo, mao gini siya. The blood of Jesus Christ, right? Ang dugo ni Kristo. Pero kung imo tan-aw na scripture kung migsuon, gi-point dito migsuon, nga kung gusto ka, nga kining imong pagkagarbuso, matambalan migsuon, simple lang kayo. Saman, pulihi og humility. Pulihi og humility. Humble. Humble. Naman, ingon ang Proverbs 16 verse 9, ingon siya. Better to be lowly and have a servant than to play the great man and lack bread. Itong magpakadato-dato ka, puro aday kay gikaon. Amen? Ingon siya, mas may pa lang magpaubos ka. Amen? Kay makakaon ka. That's why kanina mga itagtabang, paminaw yun mo. Kini. Nay, usa ka butang. May ako, di man ko inana pastor, di man ko garboso. Pakita mo na ako. Kanina na kaya yung inana kagtabang, nanginana kag-help. Pero wa jud ka nangayog tabang.
ngadto sa mga tawo nga makatabang unta nimo. Wa koy balo nga gara garbo. Oh, example kana mga bigger na sa dalan, ngay sila kay because wala sila mahimo na. Kana na may mga itaw natog legit ba nga mga wala gyud. Mga sila. Pero ikaw, nabay panahon nga nanginahanglan ka, nagpray ka sa Ginoo, gilid ka sa Ginoo, pero wag yung kami doon lang tawhana, kay tanaw nimo maulaw ko. And that is pride. Ulaw ko. Ulaw ko. Pero kung ikaw doon na kay panginahanglanon, nya wa kami dol sa imong silingan nga unta makatabang nimo, wa kami dol sa migsuon kay adi kung dol ang isuna ko nga naman. Usa man na siya, kay kagiyaw-yaw. Pero wa di kagbalo, ikaw dito di prinsya, amen? Siya di prinsya pero wa ka kabalo nga ikaw daso yung gani ko tan-away mo ko galing kay basi ikaw di prinsya. Daso pag namoy panginahanglan migsuon, dili daotan nga mga itagtabang ngadto sa uban. Kay kung di ka magtabang, garbo na. O kay garbo lagi ka, mo na bisag wa kay gikaon, mayon ka dagang og kaos balay, giulcer ra ka. Oh. Okay namin dito, Brad, kay namami katong kuaba katong yatag sa gobyerno ba nga 10 kilos, pero dugay rin na hurot, usa ra ka adlaw hurot na. You see that? Bantay nato na. Naningon sa Mixon, haron ato ning ma-avoid kining pagkagarbuso, pagkametason. We must be honest with who we are. Who are you? You must be honest kung kinsa ka. Ha? Dapat honest ka Mixon. Dapat atong dawaton ang realidad nga atong itaw natog inubanan ang pagkakontinto sa kinabuhi. Amen? Okay, kanang garbo, maro man yung kakuha na ba? Kadaot kay garbo kay ka, may tabo mawad-an jud ka. So, ingon ang Proverbs 13:10, by insolence or arrogance comes nothing but strife. Diba? Doon na mga panag-away tungod sa garbo. But with those who are take advice is wisdom. Pero katong mga yuganig ko ng counsel, that means na ngay ko counsel because you are humble, right? Humble man ka. Ngay kag advice. Brad, unsa may ka-advice nimo, Brad? Pero di ka may ka-advice. Okay. Usa sa symptoms sa garbo Mixon, self-sufficiency. Sufficient ra kay ka. Okay ra kay ka sa imong kagalingon. Dayon, ang proud saman Mixon. Saman, which means a person, pamina mo, lacks respect and is rude. Sana? Sarcastic. Amen? Sarcastic. Rude. Tabangan. Uy, pasalamat dito. Pasalamat nga wala man ko nangayanan niya. Siya may nihatag. Kita ni muna nga tao. Amen? Naitaw na ba? Kitabangan. Nakingnan sa kon mga salamat kayo. Salamat man kang. Huwag man tanag ko na. Siya may nihatag na. Bos, kung itag yun na ngayon. Di ba? Kita ba na? Oh. Lack of respect and is rude. Sarcastic nga tao may suon. Now, kung gusto ka nga i-praise ka Mixon, paminaw mo, ingon ang Proverbs 27 verse 2, take note. Pasagdahi ang tao nga lain nga mooy mo praise nimo. Ayaw i-praise ang imong kagalingon. Kay kini mga rebuso, iyang i-praise ang kagalingon. Ako na, kuya, kay kuha na, mauni, ako na, ako. Sagdahi ang uban, mooy mo praise nimo. Ako, bright good ko. Ako na good ni. Ako'y gahi mo ani. This is me. Oo na siya Mixon. Just like Lucifer. Just like Satan Mixon. Now, how do we know nga kita Mixon, we are delivered from the sin of pride? How do you know that? Nga ikaw, nahiling kawas na ka diya sa pagkagarboso. How do you know that? Ito na tayo gitawag og praise tests. Kana bitang i-praise ka? Dira. Pag makapasar ka dira, bot sa bot, you are delivered from that pride. Ano man? Example. Kuya juga isbad amay, mo ni mo na. Dahil, may ibad amay, kay musulti kami nga, wala man ko ni pastor. Pasalamat og Ginoo pastor, kay tagahan ko niya kay ide, kay wadyo ko, ide ang tani pastor. That is humility. Amen? That is humility ka. Ako ba naman, kailan mo ko, kaya ako man siyang i-praise. Tuyuon yun ako. Tuyuon yun ako. Yawan ba't amay? Yung sa tuyo brad may. Na, wadyo ko buluan ni pastor. Ikalit lang yun eh. Tigatag wisdom sa Ginoo. Kaya kung tayo wisdom, awag kita. Kita ni mo Mixon. Bot sa bot, pag i-praise gani ka, nyamayon ka nga, dili sa Ginoo na, pasar ka. Amen? Pasar ka. Oh. Kita ni mo na ha? Dira na gitawag nato, kung makapasar ka sa the praise test na na Mixon. Now,
Ang Proverbs nag-ingon nga sa dili pa ka mapukan, garbo una mo gawas. Naingon ang Bible sa James 4:6, God resists the proud. He is against the proud, but He gives grace unto the humble. Amen. Now, gusto ka grasya? Gusto ka blessing? Pagpaubos sa tubangan sa Ginoo kay tagaan ta grasya sa Ginoo ngadto sa mga mapainumsanon. Naingon siya, ang garbo sa usa ka tawo magadala kanya ngadto sa kaubos. Okay? Magadala kanimo ngadto sa kaubos. Proverbs 11:2. Sa diya nga ang garbo mo abot, then comes shame. Unsa? Sa diya ang garbo mo abot nimo, unsay sunod? Ulaw. Ulaw. So, ingon na Bible, when pride comes, then comes shame. But with the lowly, pamina mo, is wisdom. Kung ikaw magpaubos, puno ka sa kaalam sa Ginoo. Amen? Paubos na kita. Inundo ko Brother Roger sa una. Pero sa gihimo nato, wala tanungan. Zaman, atong gihatag sa Ginoo ang tanan. Amen? Kaya way mawala sa tao mapayumsanon. Kristohanon ka, mapinatason ka. One of these days, ma-experience nimo unsa ka sakit, unsa ka dami, unsa ka pait. Pero pag magpaubos ka, zaman, dira ka i-lift up sa Ginoo. Kanindo try. Amen? Muna mabantay ta migsuna. Ingon ang Bible, keep thine heart with all diligence. Hugi gyud bantay mong kasing-kasing. From time to time bantay gyud nga naman kay dira magsugod ang mga dili maayo. Mugawas ang garbo. Amen. So hope and pray na kitang mga Kristohanon, whatever success mabot nato, whatever mga butang material blessing mabot nato, we need to close our eyes, bow our heads and say thank you Lord. And then isultin mo sa uban ang ngalan sa Ginoo ipadako gyud. It is because of God. Because it is because of God. Not because I am faithful, but because God is faithful. Amen? Ang tanan nga niya nako, iyahag yun ni, wag yun akuhaan. So, kaya kung maunay mindset nimo, you will learn how to view yourself and how you view the blessing sa Ginoo nga namin. Let us pray. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again.